Okay, we are ready. Hello, my dear. My dear Leo. First 15 days of November 2023, first 15 days. This is from November 1 hanggang November 15, 2023, general reading. Ulitin ko mga my dear Leo ha. Ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Hello mga my dear Leo, kumusta ka? I hope that you are doing well, that you are doing fine, na sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito ay nasa mabuti kang kalagayan. And of course, mga my dear Leo, kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa inyo mga my dear from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa unconditional love and support na pinapakita po ninyo sa ating channel. Thank you so much mga my dear. Okay, so balik na tayo sa iyong reading. Last two shuffle na lang mga my dear, last two shuffle. My dear Leo. Tapos cut na natin into 3. And let's start. Okay, my dear. First card is the Chariot. Maganda yung energy na nakukuha ko sa kanya, my dear, pero kinakailangan pa rin talaga ng linaw, ng pag-iisip, kasi nasa palad mo pa rin talaga, my dear, kung paano mag-e-end itong journey mo. Ibig sabihin, nasa sayo pa rin talaga ang huling pagpapasya, nasa iyo pa rin talaga, my dear. Kasi maganda to. Maganda tong Chariot na to. Kasi posible yung iba sa inyo, may mga panibagong career na tatahakin, may mga panibagong landas na tatahakin, may mga panibagong opportunity na susunggaban or kukunin, my dear. Pero kung makikita mo, my dear, may dalawang horse, 'di ba? May horse diyan. Para sa akin parang horse yan, pero hindi ko alam kung anong klase silang creature nung unang panahon. Diba kung makikita mo merong black and merong white. So ibig sabihin, my dear, ikaw pa rin, my dear, yung magkocontrol nung buong sitwasyon. Hindi ibig sabihin, my dear, na may mga panibagong opportunity, may mga panibagong nakalatag para sa'yo, is 100% siyang magiging smooth sailing, magiging okay. Hindi sinasabi dito sa card na yon. Ang sinasabi lang dito, my dear, sa card na to, na yes, meron mga magagandang bagay na posibleng mag-umpisa sa first 15 days of November, pero nasa iyo pa rin, my dear, yung pagmamaniobra, yung pagmamaneho, my dear, ng Chariot mo. Okay? So, para madagdagan ang message ng ating Chariot, kunin na natin, my dear, ang iyong next card. Ang iyong next card ay the Queen of Cups. Ang nakukuha ko dito is more on observation. No? Kailangan, my dear, sa first 15 days of November, maging mapag-obserba ka, maging mapagmatsyag ka, my dear, at yung energy ng pagtitimpi. Okay? Kailangan habaan mo yung pasensya mo at magtimpi ka sa mga tao na posibleng or may balak na sirain ang journey mo dito sa ating Chariot. Okay? So, habaan mo yung pasensya mo, magkaroon ka ng pagtitimpi, at maging mapagmatsyag or mapag-obserba, my dear, sa first 15 days of November. Tingnan natin, bakit ganito tong nakukuha kong energy sa'yo, my dear. Next card is the Ace of Wands. Yes, lumabas na siya, my dear. Ang Ace of Wands ay kumakatawan sa mga panibagong work opportunities. Ibig sabihin, my dear, kung ano yung mga bagay na magbubukas na yan, as long as igagrab mo, which is sinasabi na nga ng Chariot natin na igagrab mo naman talaga siya, is magbubunga siya. 'Di ba? Posible sa first 15 days of November, my dear, magpapatayo ka ng bahay, at yung bahay na ipapatayo mo na yan, kahit hindi man siya kaagad matapos, my dear, pero ginagarantid na, my dear, ng ating mga gabay based dito sa ating card na ma-accomplish mo rin siya in the near future. Ibig sabihin, good investment kung ano yung mga bagay, my dear, na lalabas sa first 15 days of November. But once again, 'di ba, maging mapamatsyag, maging mapag-obserba,
at magkaroon ng pagtitimpi, habaan, my dear, ang pasensya. Yun ang nakukuha ko talaga dito. No? Kasi posible kung ano itong mga bagay na to, ay hindi ito matatapos ng overnight. Hindi siya matatapos ng isang gabi lang. Parang ganon. Parang it is a process yun nakukuha ko dito. But so far, di ba? At least, merong mga panibagong mga opportunity na magbubukas para sa'yo, my dear Leo. Yun nga lang, habaan mo yung pasensya mo at matuto kang mag-obserba. 'Di ba? Okay. Next card is the Two of Wands. Okay. So, ang Two of Wands, connected pa rin to sa usapin ng opportunity. So, posible, my dear, na meron kumakatok sa'yo ng mga travel abroad, 'di ba? Mga ganun mga opportunity sa ibang bansa, kasi kung makikita mo diyan si Two of Wands, may hawak siyang globe. Pero marami din sa inyo, mga my dear, ang posibleng nahihirapan na mag-decide kung magi-stay ba or mag-go. Although, sinabi dito, my dear, ng ating chariot, na igagrab mo naman yung opportunity, pero posible na meron pa rin iba talaga sa inyo, my dear, ang magkaroon ng konting hesitation or pagdadalawang isip kung igagrab ba talaga itong opportunity na to or hindi. Diba? Yun ang nakukuha ko dito sa Two of Wands. Okay. So, para maging maliwanag, my dear, ang mga mensahe ng barahan natin, i-clarify natin to or additional message. Additional message, my dear, ng ating The Chariot, we have here the Ace of Cups. My dear, swerte to. Kung ano man tong papasok, my dear, na blessing sa first 15 days of November, ito na posible, my dear, ang maging solusyon sa mga problema mo. Okay? Ito na siya, my dear. Kung problema mo ang bahay, kung problema mo ang usapin ng pinansyal, kung problema mo yung trabaho, posible, my dear, na merong mga kakatok na oportunidad, my dear, sa first 15 days of November, na maging sagot sa mga problema mo, my dear. Kasi mayroon ka ng dalawang alas dito, my dear. The Ace of Wands and the Ace of Cups. So, ibig sabihin lang nito, my dear, pag trinabaho mo, pag grinab mo yung opportunity, yung oportunidad, pag grinab mo, my dear, yung panahon, ibig sabihin, pahalagahan mo, my dear, yung oras, wag mong sayangin sa mga kung saan-saan lang, sa mga chismis, sa pakikinig ng mga kung ano-ano dyan, i-grab mo yung opportunity, my dear, kasi itong opportunity, ibig sabihin, bawat segundo, bawat oras ng first 15 days of November is a blessing para sa'yo. Lahat ng itatanim mo, my dear, siguradong magkakaroon ng masaganang ani sa first 15 days of November. Huwag mong sayangin yan, my dear, sa mga walang kwentang bagay. Okay? Or sa mga tao na posibleng gusto ka lang linglangin dito sa blessing na ito. Okay? Lalo na yung usapin ng pagmamahal. Diba yung puso na yan, my dear? Mapanglin lang yan minsan. Okay? Minsan meron akong na-reading, my dears. One time, meron akong na-reading, may parating na sa kanyang opportunity. 'Di ba? Tawag galing abroad. Kaso dahil mahal na mahal niya, my dear, yung asawa niya, hindi niya grinab yung opportunity galing abroad. Ang nangyari, nagkaroon sila ng problema na mag-asawa. 'Di ba? So, nung nagre-reading kami, my dear, share ko lang, sinabi niya sa akin na nagsisisi daw siya kasi pinakawalan niya yung opportunity ng abroad. 'Di ba? So, sabi ko sa kanya, doon nagre-reading, huwag kang mag-alala kasi kakatok naman siya ulit. And then, ito yung nakukuha ko sa iyo, my dear. Posibleng ganun na senaryo lang din, na kakatok ulit, my dear, yung oportunidad, yung sagot sa mga problema mo, kakatok siya. Yun nga lang, kailangan, my dear, piliin mo, my dear, kung ano yung makakabuti sa'yo. Okay? So, additional message tayo ng Queen of Cups. We have here the Seven of Cups. Ito na yung mga manifestation mo, my dear. No, ito na yung mga manifestation mo, my dear. Ayan na siya. Ang daming mga option, nakaka-overwhelm, my dear, ang first 15 days of November. Kasi ang daming nakalatag na para sa'yo. Gusto kong gawin to, gusto kong gawin yan, gusto kong gawin to. Ang dami talaga, my dear. Pero, my dear, dahil ito ay gabay lamang, nasa iyo pa rin talaga, my dear, kung ano yung igagrab mo. If I were you, my dear, susundin ko kung ano yung nasa puso ko, diba? Kung ano sa tingin mo, my dear, yung makakatulong sa'yo. Yung bagay na kaya
kayang-kaya mong gawin, my dear Leo, kahit na paulit-ulit, yung hindi ka talaga magsasawa, yung passion mo, yung pwede ka maging dedicated doon. Kasi once na you are doing your passion, you are doing the things that you love, my dear Leo, hindi talaga nakakasawa, hindi talaga nakakapagod, maski pa ulit-ulit pa, because you are having fun. So, posible, my dear, na itong energy, my dear, ng passion, bagay na pwede mong i-dedicate, my dear, ang iyong time, effort, ay kakatok sa first 15 days of November. Posibleng business, 'di ba? Ay, love na love mo talagang mag-bake, love na love mo talagang magluto, love na love mo mag-create ng mga videos. So, posible, my dear, na ay, ito na yung pagkakataon, 'di ba? Sundan mo, i-grab mo, my dear, yung pagkakataon, okay? Kasi kung ano man tong papasok, my dear, ito na talaga yung magiging solusyon sa mga problema mo. Pangmatagalan talaga ito, my dear. Kumbaga sa good investment talaga siya. Super, super good investment. Additional message ng ating Ace of Wands, we have here the Knight of Cups. Kailangan, my dear, confident ka rin sa sarili mo. 'Di ba? Hindi ibig sabihin, ay, matanda na ako, ay, may edad na ako, ay, wala na ako may offer. Dapat, my dear, baguhin mo yung mindset mo na yan. Dapat, my dear, sa paglabas ng Nine of Cups, dapat confident ka. Ay, pwede pa ako dyan. Kaya ko yan. Belong ako dyan, fit ako dyan, meron pa ako may offer sa mundo. Kasi ako, may naniniwala ako, wala yan sa edad. 'Di ba? Nasa performance yan. Ay, anong iniisip mo? 'Di ba? Ako naniniwala ako, wala yan sa edad. Nasa performance yan. 'Di ba? Kung ano man iniisip mo, my dear Leo, bahala ka na. Trabaho ang pinag-uusapan natin dito. 'Di ba? Next card natin over here is the Five of Swords. Sabi ko na may something pa rin. May mga distraction, my dear, okay? Kasi ang Five of Swords is connected sa usapin ng confrontation, my dear. Pakiramdam ko past naman na to Posibleng meron na mga alitan na nangyari in the past, meron na mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan. Ayan. Pero parang ang lalim ng energy na to. Posibleng ito yung mga distraction sa'yo, my dear. Distraction sa'yo na para makagawa ka ng mga desisyon. Energy to ng paligid mo, my dear. So, uulitin ko sa'yo, my dear, huwag magpa-distract sa sasabihin ng ibang tao. Sundin mo kung ano yung nasa puso mo. Pakinggan mo kung ano yung nasa puso mo. Kung medyo nalilito ka pa rin, naguguluhan ka pa rin, connect with your higher self. Playing. Prayer is the best cure sa mga ganitong mga energy. Hindi siya medicine. Cure. Kasi parang naguguluhan ka dito Tingnan natin, my dear, kung ano yung bottom deck of the card. Bottom deck of the card is, the Seven of Swords. Okay. So, ganito talaga, my dear. Pag ang tao hitik sa bunga, maraming bunga, babatuhin. 'Di ba? Susungkitin yung mga bunga, okay? So, wag ka na magtaka, my dear, kung meron ka pa rin masasagap na mga negative energy galing sa paligid mo, kasi dinidistract ka lang niya dito sa swerte na ito. But so far, ang Seven of Swords is a backstabbing energy to, my dear. So, baka meron pa rin talaga mga natitira na mga backstabbing energy, dinidistract ka para hindi ka makapagpatuloy sa buhay mo. Posibleng pinupuntirya, my dear Leo, ang iyong puso, 'di ba? Dahil mahal na mahal mo nga. So, medyo nadidistract ka, ganyan. Pero, my dear, if I were you, I will just grab this opportunity kasi posibleng kung ano tong papasok, my dear, na blessing para sa'yo. Ito, my dear, yung trabaho na gustong-gusto mo, na hindi ka talaga magsasawa. Okay? Kasi dito, my dear, sa area na to, medyo nagdadalawang isip ka, medyo naguguluhan ka. Kaya pag merong kumatok sa yung opportunity, may kumatok sa'yo, oy, my dear Leo, merong trabaho sa ganito, abroad yan, ganito, ganyan, ganon. Go, grab mo na. Huwag ka na dyan na, ay, matanda na kasi ako, baka hindi na ako pwede dyan. Go lang ng go, my dear. Fight lang ng fight. Kasi baka, wag ka kaagad panghihinaan ng loob, my dear. Subukan mo. Life is too short para hindi mo subukan yung mga oportunidad na nakahain sa'yo, my dear, out there. So, try and try until you die. Sabi pa nga nila, di ba?
So my dear Leo, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of November 2023. Somehow my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear!